Isinusulong din ng ilang mambabatas sa BTA Parliament ang panukalang magtatakda ng malinaw at sensitibong pamantayan sa pag-uri ng mga lokal na sigalot sa BARMM. Ito ay ang Responsible Conflict Characterization Act. Ayon sa mga may akda, huwag gamitin ang salitang rido sa mga minor disputes. Binibigyang din sa proposed measure ang wastong paggamit nito para sa serious clan conflicts at i-regulate kung paano iuri ang local conflicts sa rehiyon. Ang News Now sa report. Ayon sa mga principal authors na sina Muhammad Kelly Antao at Suharto Ambulugto, ang RIDO ay historical na tumutukoy sa malulubha at mararahas na clan feuds na nagdudulot ng pagkasawi, pagkawasak ng ari-arian at paglikas ng mga pamilya. Subalit sa kasalukuyan, madalas na umano itong ikinakabit kahit sa simpleng hindi pagkakaunawaan na nagdudulot ng maling pagbasa sa sitwasyon ng seguridad sa mga komunidad. Sa ilalim ng panukalang Responsible Conflict Characterization Act, layo ng mga mambabatas na magtakda ng malinaw at sensitibong pamantayan sa pag-uuri ng mga lokal na sigalot sa BARMM. Hindi lamang nito pinoprotektahan ang kahulugan ng isang mahalagang terminong kultural, kundi tinutulungan ding maitama ang direksyon ng peace-building efforts at paggamit ng limitadong pondo at resources. Binibigyang diin ng panukala na ang hindi tamang pag-label ng alitan bilang RIDO ay maaring magpalala ng tensyon, magdulot ng takot sa publiko at ilihis ang atensyon mula sa mas seryosong banta sa kapayapaan. Sa halip, hinihikayat ang mga komunidad na lutasin ang maliliit na sigalot sa pamamagitan ng tradisyonal, lokal at hindi marahas na mekanismo. Saklaw din ang panukalang pananagutan ng media, mga opisyal ng pamahalaan at komunidad sa wastong paggamit ng termino. Nakapaloob dito ang mga posibleng parusa, mula multang 10,000 pesos hanggang 100,000 pesos, public apology o community service, para sa paulit-ulit na maling paggamit. Upang suportahan ang implementasyon, ang magsasagawa ng 6 na buwang Information at Education Campaign ang Ministry of Public Order and Safety, katuwang ang Ministry of Basic, Higher and Technical Education, upang palalimin ang pag-unawa ng publiko sa tamang conflict classification at cultural sensitivity. Ang panukala ay nasa unang pagbasa pa lamang at co-authored ni Suhaib Oranun, Tawakal Mitimbang, Mujib Abu at Butch Malang. Kung may sasabatas, inaasahang mas magiging malinaw ang pagharap sa mga alitan sa BARM, kung alin ang nangangailangan ng agarang interbensyong pangkapayapaan at alin ang maaring resolbahin sa antas ng komunidad, patungo sa mas tumpak, makatarungan at pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon. Jen Garcia, iMinds, Philippines.